Nakaranas ka na ba na mapasok sa isang relasyon na punong-puno ng pasakit, punong-puno ng puot, at punong-puno ng luha? Yun bang pakiramdam mo wala nang kaligayahan ng relasyong ito? Pero kahit na ganun ay hindi mo magawang kumuwala. Dahil pakiramdam mo, mamamatay ka kung mawawala siya sa piling mo. Naku, for sure, marami sa atin ang nakasubok na makapasok sa ganung uri ng relasyon. Yung relasyong walang katahimikan, yung relasyon na puro na lang away, yung relasyon na toxic. Kaya eto na, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Bakit nga ba ang isang tao ay nakakulong sa isang pagmamahal na akala nila ay nararapat sa kanila? Bakit nga ba hinahayaan natin ang ating mga sarili na masira, wag lang mawala ang isang tao na inaakala nating para sa atin at bubuo sa ating pagkatao? Dear Mama Mia, alam mo, minsan naiisip ko, paano kung hindi ko siya nakilala? Paano kung hindi ako pumayag na magpalibre ng milk tea nung araw na yon? Baka hindi ako ganito ngayon. Sirang-sira, wasak, at parang wala ng saysay ang lahat ng pinaghirapan ko. Pero, heto ako ngayon. Ikukwento ko sa'yo ang lahat, Mama Mia. At sana kahit papaano, may mapulot ang inyong mga tagapakinig sa mga pagkakamaling pinagdaanan ko. Sabi nila, love is blind. At totoo, bulag talaga ako. Literal na hindi ko nakikita kung gaano na ako kinakalawang sa relasyon naming dalawa ni Leo. Siya yung tipong lalaki na unang tingin mo pa lang, charming na. Hindi siya gwapo sa pamantayan ng lahat, pero may dating. Yung tipong ngiti niya ay parang laging may kasamang sikreto na gusto mong tuklasin. Yung mga mata niya parang lagi kang kinakausap kahit wala namang sinasabi ang kaniyang bibig. At unang pagkikita namin, sa mall. Simpleng kwento lang. Ako yung tipong babae na tahimik lang at laging may baon na libro. Laging naka-earphones dahil ayoko nang masyadong magulo. Tapos bigla siyang sumulpot. Nag-offer na sagutin yung order ko sa counter. Ngumiti siya at hindi ko maintindihan kung bakit, pero pumayag akong bayaran niya ang in-order kong milk tea. Mula noon, araw-araw na siyang nagpaparamdam. Mga good morning text, tawag bago matulog, mga simpleng meme na pinapadala niya sa akin na nagpapatawa. At bilang ako yung laging naghahanap ng kasabay, ng kausap at ng kakampi, ayun na, Mama Mia. Hindi ko na namalayan na ako pala ay tuluyan ng nahulog. Ang bilis, ano? Pero totoo yun. Hindi ko alam kung anong meron, pero parang lahat ng kulang sa akin ay siya yung pumuno at siya yung nagbigay. Sa umpisa, Mama Mia, gaya ng karamihan, parang perpekto po ang lahat. Pero gaya ng lahat ng mga magagandang bagay, may kapalit ang lahat ng perfections na naranasan ko. At
sa kaso naming dalawa ni Leo, ang kapalit noon ay ang toxic na pagmamahalan. Alam mo ba kung ano ang pinaka nakakatakot sa isang relasyon, Mama Mia? Hindi yung mga malalaking away, hindi rin yung sigawan sa kalye. Ang pinaka nakakatakot ay yung mga maliliit na bagay na una mong iisipin. Normal lang yung mga yan. Yan ang lagi mong pinapasok sa isip mo. Akala mo kasi ganun talaga ang buhay. Akala mo kasi walang perpekto. Kaya naman tinatanggap mo na lang yung mga toxic o yung mga masasakit na nararanasan mo. Hanggang sa hindi mo na namamalayan na dahan-dahan ka na palang binabasag ng relasyong ito. Si Leo, Mama Mia, nung una sobrang maalaga. Ingat ka sa pag-uwi ha. Kumain ka na ba? Naku, huwag kang papagutom. Miss na kita. Lahat siguro ng babae kikiligin sa ganong uri ng lalaki. Ako lalo na. Sanay akong walang ganun eh. Sanay akong mag-isa. Sanay akong walang nag-aalaga. Walang nagpapaalala. Pero makalipas lang ng 2 buwan, napapansin ko na parang lahat na yata ng kilos ko binabantayan na ni Leo. Una, sweet pa, Mama Mia. Babe, sinong kasama mo? Pag sumagot ako ng mga office mates ko lang, tatawa siya. Okay. Sige, enjoy ka ha. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay nagiging parang interrogation na ang pagtatanong niya sa akin. Oh, bakit parang ang saya mo ha? Sinong kasama mo dyan? May lalaki ba? Anong pangalan yan? At dahil ayokong magmukha akong defensive, sumasagot po ako ng totoo. Ayoko rin kasi na pagmulan pa ito ng pagdududa niya sa akin. Kaya hanggang maaga ay sinasabi ko ang katotohanan. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Bigla na lang siyang tatahimik. Tapos mamaya-maya lang magte-text ulit siya ng, baka kasi may iba ka na. Baka niloloko mo na lang ako. At syempre, ako yung babae na ayaw mawalan. Lalo na't pinaramdam niya sa akin nung una na siya talaga ang nararapat dito sa puso ko. Yung tipong gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko lang sa kanya na loyal at faithful akong girlfriend. Kaya imbis na magalit, Mama Mia, ako pa ang humihingi ng pasensya sa kanya. Sorry na babe kung napapaisip ka ng ganon. Pero promise ko sa'yo, ikaw lang naman talaga at wala ng iba. At doon nagsimula yung cycle naming dalawa. Ako ang laging humihingi ng tawad kahit wala naman talaga akong ginagawang mali. Kahit wala naman talaga akong ginagawa o iniisip man na masama. Hindi ko makakalimutan yung unang seryosong bangayan naming dalawa. Birthday noon ng office mate ko. Normal lang naman. Simpleng kainan lang sa bahay nila. Ayaw niya akong payagan, Mama Mia, kasi daw baka may ibang lalaki doon. Pero pinilit ko kasi hindi ko naman pwedeng baliwalain na lang lahat ng kaibigan ko para lamang sa kanya. Yung office mate ko na yun, Mama Mia, ay kaklose ko na talaga bago pa man dumating si Leo sa buhay ko. Pag uwi ko,
sasalubungin ko sana siya ng kwento. Pero iba na yung tono ng boses niya. Anong oras na? San ka ba galing ha? Sabi ko, di ba sinabi ko na sa'yo na birthday ngayon ng kaibigan at office mate ko? Nag-celebrate lang kami sa bahay nila. Ngumisi siya. Pero hindi yung ngiting kinagigiliwan ko. Hindi yung ngiting mapanglait. Ngiting mapanakit. Sigurado ka ba ha? O baka naman may kasayaw ka lang doon? O baka naman may kalandian ka lang doon? At dahil doon, Mama Mia, ay napikon ako. Grabe ka naman. Wala po akong ginagawang masama. Birthday lang ng kaibigan ko. Pero bago pa ako matapos sa sinasabi ko, ay binato niya na yung baso sa may dingding. Mama Mia, bago ko nga pala ituloy itong kwento ko, ay nais ko munang ipaalam sa inyo na yes, nagre-renta lang po ako ng apartment at mula nung naging kaming dalawa, ay labas-masok na siya sa apartment na yon. Kung minsan nga, Mama Mia, ay dun na rin siya nakikitulog. In short, parang semi-live-in na kaming dalawa. At balik tayo dun sa pagbato niya ng baso sa may dingding. Dun ko talaga unang naramdaman yung labis na takot. Hindi naman niya ako sinaktan ng diretsyo, pero yung tunog ng basag na baso ay para pong bombang sumabog sa dibdib ko. Parang sinampal niya ako nang hindi gumagamit ng kaniyang kamay. Pero Mama Mia, alam mo ba kung ano yung mas nakakairita at mas masakit? Pagkatapos ng away namin na yon, pagkatapos ng lahat, ako pa rin ang humingi ng tawad sa kanya. Kasi natatakot akong mawala siya. Kasi sabi niya, pinilit ko lang din daw pumunta kahit hindi siya pumayag. Natatakot din ako, Mama Mia, na baka nga tama siya. Baka nga may mali din talaga sa akin dahil hindi ko sinunod ang boyfriend ko na hindi niya ako pinayagang pumunta doon sa bahay ng kaibigan at office mate ko. At yun ang pinakapangit sa isang toxic relationship. Yung alam mo na talagang mali, pero kinakaya mong tiisin dahil sa labis-labis na pagmamakal na nararamdaman mo sa isang tao. Habang tumatagal, Mama Mia, ay parang nabubura yung dating ako. Parang nawawala ako sa sarili. May araw na sobrang lambing niya, halos hindi ako makagalaw sa sobrang pag-aalaga niya. Tapos kinabukasan, bigla na naman siyang manlalamig sa akin. Ni walang text, walang tawag. Pag tinanong ko siya kung bakit, ang sagot niya lagi wala lang, pasensya na, busy lang. Pero ramdam ko, Mama Mia. Ramdam kong may kakaiba at ramdam kong hindi lang yun basta-basta dahil busy lang siya. Sinusubukan ko namang wag mag-isip. Pero lagi kong nahuhuli yung mga maliliit na palatandaan. Naglilinis siya ng chat box niya bago ko mahawakan yung cellphone niya. Tapos, bigla-bigla may bagong password na sa cellphone niya o di kaya sa mga socials niya. Lagi siyang online pero hindi niya ako nire-replyan kapag chinat-chat ko siya. Minsan, Mama Mia, ay dineretso ko na siya ng tanong. Leo, may iba ka ba? Alam niyo ba kung anong sagot niya sa akin? Oh, ayan ka na naman ha. Paranoid ka na naman. Kung hindi ka ganyan, mas magiging masaya tayo. Alam mo, ikaw lang ang sumisira dito sa masaya nating relasyon. At doon ko naisip, ako nga ba yung mali? Baka ako nga yung mali. Baka ako nga yung toxic.
Baka ako nga yung paranoid lang. Baka ako yung nag-eembento lang ng problema para magkagalit kaming dalawa. Pero gabi-gabi, Mama Mia, hindi ko po maiwasan na palihim na umiiyak. Hawak-hawak ko ang cellphone ko. Naghihintay ng simpleng good night mula sa kanya pero wala. Alam mo yung pakiramdam na may kasama ka pero pakiramdam mo mag-isa ka pa rin naman? Ganon, araw-araw at gabi-gabi ang pakiramdam ko. Lalo na sa mga gabi at araw na malamig siya sa akin. Gaslighting. Noon ko lang talaga narinig ang salitang iyon. Pero ang hindi ko alam, matagal ko na pala siyang nararanasan. Alam mo yung tipong pinapaisip ka niya na lahat ng iniisip mo ay mali? Na lahat ng nararamdaman mo ay bunga lamang ng matindi mong imahinasyon. May isang beses, Mama Mia, nahuli ko siyang may kausap na babae sa cellphone. Hindi ko kilala yung pangalan ng babae, pero sweet ang tono niya. Ang sabi pa niya, "Sige na, love, tawagan na lang kita bukas." Nung marinig ko yon, ay parang nilagyan ng bomba ang dibdib ko. Tinapat ko sa kanya yung cellphone, tapos tinanong ko siya, "Ano? Sino yan, ha? Sino yan, Leo?" Ngumiti lang siya. Yung ngiti na para bang ako pa yung katawa-tawa. Yung ngiti na para bang sinasabi niyang, patay na patay ka talaga sa akin, no? Kasi napakasilosa mo. Babe, seryoso ka? Tinatanong mo kung sinong kausap ko? Pinsan ko yun. Tignan mo nga. Akala mo agad may iba ako. Alam mo, sweet lang talaga kaming magpipinsan dahil lumaki kami sa mga lolo't lola namin. Ikaw talaga, babe, yung utak mo. Pa-check up ka na kaya? O baka naman wala ka lang talagang tiwala sa akin. At ako, syempre, Mama Mia, ako na naman yung nagmukhang mali. Ako na naman yung nagmukhang paranoid. Nagmukhang walang tiwala. Ako yung umiiyak. Ako yung humihingi ng tawad. Ako yung nagmamakaawa na sana huwag siyang magalit dahil kapag sinasabi na niyang wala akong tiwala sa kanya, nagagalit na agad siya, Mama Mia. Sobra-sobra na agad ang galit na nararamdaman niya sa akin. Tapos, lagi niyang sinasabi sa akin na kung wala daw akong tiwala sa kanya, buti na lang daw kung maghiwalay na lang kaming dalawa. Alam mo, masakit, Mama Mia. Masakit. Dahil pakiramdam ko, ako yung sumisira sa isang magandang relasyon na binuo naming dalawa. At alam mo yung mas malala, Mama Mia? Dahil sa paulit-ulit niyang sinasabi na ako yung paranoid, na ako yung mali, na ako yung masyadong silosa. Dumating yung araw na maging ako ay naniniwala na ganun nga talaga siguro ako. Naniniwala na ako nga ang problema. Ganito palagi ang takbo ng relasyon namin. Masaya dahil magkasama kami, natawa, kakain sa labas, manonood ng pelikula, at parang walang problema. Tapos, pagkatapos nun, bigla na lang siyang manlalamig. Hindi na magte-text sa akin. Hindi natatawag. Na para bang wala na akong boyfriend. Na para bang wala na akong halaga. Na para bang hindi na niya ako naiisip. Tapos dahil doon, ako naman ang maghahanap.
Ako naman ang maglalambing sa kanya. Ako naman ang magsusorry. Gagawa ng paraan para bumalik yung init. Minsan nga, Mama Mia, kahit anong gusto niya ay binibigay ko na sa kanya. Minsan nga, hindi na lang natatapos sa paglalambing ko. Minsan nga, hindi na lang natatapos sa yakap at pagsusorry ko. Yes, Mama Mia. Nagsished out na rin ako ng malalaking pera para sa kanya. Para lang wag siyang mawala. Para lang maramdaman niyang mahal ko siya. Kasi sa tuwing nag-aaway kami, sa tuwing pinupoint out ko yung nararamdaman ko, lagi niyang pinaparamdam sa akin na kaya siya nagiging ganon dahil ganito ako. Kaya siya nanlalamig dahil pakiramdam raw niya hindi ko siya mahal. Pakiramdam raw niya hindi ko binibigay sa kanya ang pagmamahal na binibigay ko sa kanya dati. Alam mo, babe, hindi ko naramdam na mahal mo pa ako. Lagi niya yung sinasabi sa akin, Mama Mia. At ako naman noon ay gulong-gulo na kung paano ko pa ipaparamdam sa kanya ang pagmamahal ko. Kung paano ko pa ipaparamdam sa kanya na mahal ko siya. Tapos bigla siyang magpaparinig sa akin. Alam mo, babe, ang ganda-ganda ng bagong PS5 ngayon, ano? At naiisip ko lagi, baka kapag binilhan ko siya noon, mararamdaman na niyang mahal ko siya. Kaya ang ginagawa ko, Mama Mia, binabawasan ko po yung ipon ko. Minsan nga, pati padala ko sa mga magulang ko sa probinsya, ay binabawasan ko na rin. Nagsisinungaling na ako sa mga magulang ko. Sinasabi kong, hindi ako nakapagtrabaho agad dahil may sakit ako, o di kaya naman ay nagbabawas ng mga trabahante sa opisina, skeletal work system lang, at kung ano-ano pa, para ma-justify ko lang sa mga magulang ko na kulang ang pinapadala ko sa kanila. Hindi naman nagrereklamo ang mga magulang ko kaya nabibilhan ko si Leo ng mga gusto niya. Nung unang beses na ibinili ko po siya ng PS5 ay tuwang-tuwang-tuwa siya, Mama Mia. Niyakapan niya ako. Sa store mismo, hinalik-halikan. Sabi pa nung salesman na nagbibenta doon sa mall, napakaswerte niyo, sir, sa girlfriend niyo. Abay, maswerte talaga ako. Ito ang pinaka-the best girlfriend in the world. Sabi pa niya na parang proud na proud siya sa akin. Siyempre ako naman, Mama Mia, ay masayang masaya dahil napasaya ko siya. Siguro naglalas din ng halos 1 linggo na sweet siya sa akin matapos ko siyang bilhan ng 32,000 na PS5. Pero pagkatapos ng 1 linggo, eto na naman kami. Balik na naman kami sa dati. Mag-aaway na naman kami. Minsan, Mama Mia, mga maliliit lang talaga ang dahilan na napapalaki lang. Minsan naman, wala naman talagang dahilan. Ewan ko kung bakit. Tapos kapag nag-aaway kami, Mama Mia, ako naman ang humahanap ulit ng paraan para makipagbati siya sa akin. At mula nga nung mabilhan ko siya ng PS5, parang kailangan ko nang gumastos ng higit 10,000 pesos para magkabati kaming dalawa. Minsan Jordan na sapatos. Minsan naman, Mama Mia, yung mga sapatos ng mga NBA superstars. Mga limited edition pa, kaya ang mamahal. Pero kapag nagkabati naman kami, pinaparamdam naman niya sa akin na worth it lang ang gastos ko at ang paghingi ko ng tawad sa kanya. Kasi parang mas nagiging intense naman yung relasyon namin. Parang mas nagiging mas mainit at mas matamis. Mas malaki ang gastos, mas bongga ang paghingi ko ng tawad, mas mainit at mas intense ang pagkakabati namin. At dahil doon ay nakulong ako sa isang cycle
na hindi ko na alam kung papaano ko pa tatakasan. Parang roller coaster ang relasyon naming dalawa, Mama Mia. Yung tipong lagi kang nahihilo, pero ayaw mo pa rin namang bumaba kasi feeling mo wala nang mas maganda pa sa feeling na ibang masasakyan sa amusement park na yon. Nahihilo ka na, nasusuka ka na, nasasaktan ka na, pero ayaw mo pa rin tumigil. Ayaw mo pa rin bumaba kasi hinahanap-hanap mo pa rin yung thrill. Mama Mia, kung may isa pang nakapansin sa pagbagsak ko at pagkawala ko sa sarili ko, ayun yung matalik kong kaibigan na si Ara. Isang gabi ay dumalaw siya sa bahay ko. Kasi sabi niya, napansin daw niyang hindi na ako masyadong lumalabas. Napansin din niya, Mama Mia, na hindi na ako sumasama sa kanya at hindi na ako pumupunta sa bahay nila kapag merong mga espesyal na okasyon sa kanila. Dati-rati kasi, kapag birthday ng mama niya, dahil may cancer po ang mama niya, bawat birthday nito ay sineselebrate talaga nila ng bongga dahil baka ito na ang huli. Lagi talaga akong present. Laging isa ako sa mga pangunahing bisita. Isa rin ako sa mga nag-iisip ng mga magagandang pang-sorpresa sa mama niya. Kaya naman nagulat siya dahil hindi ako pumunta nung birthday ng mama niya. Birthday din ng kapatid niya, wala ako. Lalo na doon sa birthday niya na celebrate niya sa isang resort kung saan lagi kaming pumupunta noon. Favorite namin ang resort na yun. Kaya naman nagtaka talaga siya, Mama Mia, kung bakit hindi na ako pumupunta at sumasama. Uy, ano bang nangyayari sa'yo, ha? Bakit hindi ka na pumupunta at sumasama sa akin, ha? May lihim ka bang galit sa akin? Sabihin mo nga. Wala naman, bes. Anong wala? Ilang okasyon na espesyal sa bahay, hindi ka pumupunta. Ilang pangyayari na sa buhay ko, wala ka. Tapos kapag chinachat kita, halos hindi mo naman ako ma-replyan. Kung re-reply ka man, 2 hanggang 3 replies lang. Tapos nun wala na. Hindi ka naman ganyan dati ah. Wala, bes. Ayos lang ako. Teka nga. Tignan mo nga yung itsura mo. Naku, nananalamin ka pa ba, bes? Bakit ganyan ang itsura mo? Parang puyat na puyat ka. At ano yung nasa mga mata mo? Ano yan? Namamaga ba yan? Ano? Umiiyak ka ba? Siyempre, Mama Mia, nag-deny ako. Siyempre, ayoko naman na madagdagan ang pagka-disgusto niya sa boyfriend ko. Dati-rati pa kasi nung una ko pang makilala si Leo. At nung sinabi at pinento ko pa kay Ara kung paano kami nagkaroon ng relasyon ni Leo ay ayaw na niya dito. Sabi niya masyado raw too good to be true itong si Leo. Pero syempre dahil kinikilig ang lola niyo, hindi ko na pinansin ang mga sinabi noon ng best friend ko. Wala lang to, bes. Stress lang talaga ako sa work. Ang dami kong ginagawa eh. Pero si Ara, matalim ang mga mata niyang tinitignan ako na para bang inaarok kung nagsasabi ba ako ng totoo sa kanya. Ano? Stress ka? Talaga ba ha? Dati ka pa naman sa posisyon mong yan. Never pa naman kitang nakitang ganyan ka-stress. At tignan mo nga, nangangayat ka, bes. Parang hindi ka na kumakain. Parang hindi ka na inaalagaan. Nako, alam ko na yan. Si Leo, no? Hindi ako sumagot, Mama Mia. Hindi ko kasi alam kung paano sagutin ang mga paratang niya yon. Dahil alam ko sa sarili kong totoo. Alam din naman niya
Kita naman siguro niya sa mga reaksyon ko na oo, ang sagot ko sa mga paratang niya sa boyfriend ko. Tapos ang sabi pa niya, alam mo bes, simula nung nag-celebrate kayo ng Leo na yan ng 3rd month sa rin ninyo, parang hindi na kita nakitang masaya. Parang hindi na ikaw yung best friend ko dati. Tignan mo nga yung itsura mo. Dati-rati naman, kahit wala kang tulog dahil sa kaka-overtime mo sa trabaho, maganda ka pa rin naman. Fresh ka pa rin naman. Hindi naman ganyan na parang tinakasan ka na ng buhay. Besali ka nga. Sabi niya sa akin at hinila pa niya ako paharap sa aking salamin. Tignan mo nga yan. Sino yung babaeng kaharap mo ngayon? Tignan mo. Titigan mo ng maigi. Ikaw pa ba yan? Ikaw pa ba si Marina, ha? Hindi na ikaw yan, bes. Nawala na yung dating Marina na confident, na masayahin. Nawala na yung dating Marina na kahit mag-isa, maganda. Kahit laging may takip na earphones ang mga tenga, makikita mong masaya at magaan ang aura. Bes, kung ano man niyang ginagawa sa'yo ng boyfriend mo na hindi mo masabi-sabi sa akin, please naman, alam kong alam mong mali na yan. Umalis ka na dyan, bes, please. Bago ka pa tuluyang masira. Umalis ka na. Bago ka pa tuluyang mapahamak. Pero Mama Mia, imbis na makinig ako sa best friend ko, naggalit pa ako sa kanya. Ano ba, bes? Alam ko naman na ayaw mo kay Leo eh. Alam ko naman na simulat sa pool pa lang, hindi mo na siya gusto para sa akin. Pero pwede ba, wag mo naman siyang siraan sa akin, bes. Masaya ako sa kanya. Bakit ba hindi ka naniniwala? Na dahil ito sa trabaho. Bes naman, concern lang ako sa'yo. Kung concern ka sa akin, dapat iniisip mo yung magpapasaya sa akin, bes. Alam mo, nagiging kontrabida ka na sa buhay ko eh. Hindi ako magiging kontrabida kung hindi ko nakikitang naaapektuhan ka na ng lubusan dyan sa relasyon ninyong dalawa. Nagsisigawan na kami sa loob ng apartment ko noon, Mama Mia. Parang wala na kaming pakialam kung may makarinig man sa amin sa kabilang unit. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Hindi mo ako naiintindihan, Ara, dahil hindi ka pa naman nagmahal. Dahil 'di ba? Ikaw, konting mali mo sa mga relasyon mo, konting kibot na nakikita mo, bumibitaw ka kaagad. Pero Ara, hindi ganyan ang relasyon. Ang relasyon, pakikipag-compromise. At ano? Iko-compromise mo, Marina, yung health mo, yung itsura mo, yung sarili mo? Hindi mo ba nakikita? Sinisira ka na niya. Sinisira ka na ng relasyon yung yan. Hindi mo ako naiintindihan, Ara. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya at hindi ko kakayaning mawala siya sa buhay ko. Hindi ganun kadaling iwan. Lalo na yung taong minahal mo ng husto at alam ko naman na mahal ako ni Leo eh. Umiling-iling siya, Mama Mia. Talaga ba? Talaga bang mahal ka niya? Marina, kung mahal ka talaga niya, hindi ganyan ngayon ang itsura mo. Hindi namamaga ngayon yung mga mata mo. At kung ganyan man ang itsura mo dahil sa trabaho, dapat andito siya ngayon at dinadamayan ka niya. Dinadamayan naman niya ako ah. Kaso nga lang, may overtime siya ngayon sa trabaho. Wow! Ginuna pa niya yung overtime niya kaysa sa'yo. Kaysa sa well-being mo. Pwede ba, Ara? Huwag ka nang maging kontrabida sa relasyon naming dalawa ni Leo. Nagmamahalan kaming dalawa. At kung ikaw lang ang magiging dahilan para masira ang relasyon namin, I'm sorry. Pasensya na. Pero handa akong bitawan ang pagkakaibigan nating dalawa.
Mama Mia, hindi ko naman sinasadyang banggitin yun sa kanya. Hindi ko naman sinasadyang sabihin yun sa kanya. Na parang ipamukha sa kanya na ayos lang akong mawala siya sa buhay ko. Wag lang mawala sa akin si Leo. Hindi naman ganun eh. Kaya lang, bigla na lang yung lumabas sa bibig ko. Bigla na lang yun ang nasabi ko. Ewan ko ba? Ewan ko kung bakit. Pero nung nasabi ko yun, ay natigilan si Ara. Tinignan niya ako ng mabuti. Tinitigan niya ako ng mata sa mata. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso. Ganyan ba talaga ang nararamdaman mo? Nakontrabida na ako? Nawala na akong silbi sa buhay mo? Tanong niya na punong-puno ng hinanakit pero hindi na sumisigaw. Bes, sorry, hindi naman ganun eh. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya. Yun ang nararamdaman mo, Marina. Kaya yun ang nasabi ng bibig mo. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi na ako magiging kontrabida pa sa love story ninyong dalawa ng magaling mong boyfriend. Sige, magpakamatay ka dyan sa relasyon ninyo. For all I care. Sabi niya, tsaka niya pinulot ang bag niya na nasa sofa at umalis ng walang paalam. Ako naman, Mama Mia, ay natigilan. Hindi ko alam noon kung hahabulin ko siya. Nasaktan naman talaga ako. Ang totoo niyan, kahit ako po ay may introvert Mama Mia at itong best friend kong si Ara ay may pagka-extrovert, ay magkasundo kaming dalawa. Grade school pa lamang ay mag-best friends na kami. Kinaiinggitan nga ng karamihan sa amin ang aming pagkakaibigan. Sabi nga nila ang tagal na raw ng pagkakaibigan naming dalawa at halatang pang forever na raw yun at panghabang buhay. Pero hindi ko alam na si Leo pala at ang relasyon namin ang magiging mitya para mawala ang isang taong matagal ko nang inalagaan. Para mawala ang isang taong matagal nang nagmamahal sa akin. Sinubukan kong i-text si Ara, pero hindi niya ako nireplyan. Noong tinignan ko ang Facebook at iba pang mga socials ko, ay hindi ko na siya mahanap. Ibig sabihin, blinak na niya ako. Simula noon, Mama Mia, ay tuluyan na rin talagang lumayo si Ara sa akin. Napagod na rin siguro siya sa paulit-ulit niyang payo na wala namang silbi. At nasaktan din talaga siguro siya ng husto sa mga nabitawan kong salita. Nasaktan naman din ako. Pero Mama Mia, nung ikwinento ko kay Leo ang nangyari, buti na lang talaga at pinutol mo na yung friendship ninyong dalawa nung fake best friend mo. Hindi ko fake best friend si Ara. Matagal na kaming magkaibigan, babe. Fake best friend mo yun. Dahil hindi siya masaya sa'yo eh. Hindi siya masaya na pinili mo akong mahalin. Huwag kang mag-alala. Lagi lang akong nandito. Simula ngayon, ako na rin ang best friend mo. Mama Mia, sa totoo lang, medyo gumaan naman ang pakiramdam ko nung sinabi iyon ni Leo sa akin. Ang hindi ko alam, mula pala noon ay mas lalo lang akong makukulong sa kanya. Hanggang sa dumating yung araw na hindi na lang sa pamamagitan ng kanyang mga salita o sa pamamagitan ng kanyang mga matatalim na tingin o sa pamamagitan ng kanyang matagal na panlalamig at pananahimik niya ako sinasaktan. Hindi na lang siya nagkasya sa ganoong uri ng pananakit sa akin, Mama Mia.
Isang gabi, nag-away kami tungkol lang sa isang napakasimpleng bagay. Bakit hindi ko raw agad sinagot yung tawag niya kanina? Mama Mia, ang totoo niyan, office hours po nung tumawag siya sa akin. At saka meron po akong importanteng presentation at report na ginagawa noon. At pag nasa opisina po, kailangan pong naka-silent yung phone namin. Lalo pa kapag nandun ang mga big bosses. At nung mga panahon na yun, nandun talaga ang mga big boss kasi nga magpe-present kami at magre-report kami ng quarterly sales namin. Kaya naman, hindi ko na malayan na tumatawag pala sa akin ng boyfriend ko. Hindi rin ako nakapagsuot noon ng smartwatch, kaya hindi ko talaga alam na nagre-ring na pala ang phone ko na nasa loob lang ng bag ko. Busy talaga ako sa panahon na yon. Sobra. Pero nung nag-explain ako sa kanya, Mama Mia, galit na galit siya. Bakit hindi mo nilabas yung cellphone mo? Bakit hindi mo nilagay sa desk mo, ha? Paano kung emergency? Bakit, babe? May emergency ba? Tanong ko. Nagalit siya. Huwag kang ampiloso pa. Ang tanong ko, bakit hindi mo ako sinagot? Hindi ko talaga makakalimutan yung eksena na yun, Mama Mia. Babe, alam mo naman, 'di ba? Alam mo naman na nasa trabaho ako. Ikaw nga rin naman kapag nasa trabaho ka, kapag hindi mo ako nire-replyan o sinasagot, hindi naman ako nagagalit sa iyo, ah. At binabaliktad mo pa ako ngayon, ha? Ako ngayon ang mali? Hindi naman sa ganun, babe. Ang gusto ko lang ay intindihin mo rin ako. Dami-dami mo kasing arte, Marina. Ang hirap mong kausap. Sigaw niya. Ano bang gusto mo, ha? Lahat na lang ng oras ko sa'yo lang? Kahit oras ng trabaho, dapat laging attentive ako sa'yo? 24/7? Sagot ko, Mama Mia. Hindi ko na rin namalayan noon na tumaas na rin ang boses ko dahil nga kanina pa niya ako tinataasan ng boses. Kanina pa po ako nagpapakumbaba pero parang wala namang effect kasi pataas ng pataas ang boses niya. Kaya hindi ko na rin napigilan na tinaasan ko na rin siya ng boses. At bago ko pa namalayan, Mama Mia, ay nakalapit na pala siya ng husto sa akin. Tapos bigla niyang hinablot yung braso ko. Malakas ang pagkakahablot niya. Tapos hinawakan niya ito ng mahigpit na para bang ayaw na niya akong pakawalan. At dahil medyo payat ako, Mama Mia, at malaking lalaki siya, ay nahawakan niya talaga ng husto ang braso ko. Sinubukan kong kumuwala sa pagkakahawak niyang yun, pero lalo pang mas humigpit yung kanyang kapit. Aray, nasasaktan ako, Leo. Bitawan mo ko. Wag mo akong tataasan ng boses, ha? Kapal ng mukha mo. Babae ka lang. Dapat sumusunod ka sa akin. Hindi mo ako dapat pinagtataasan ng boses. Mama Mia, hinigpitan pa niya lalo ang pagkakahawak sa akin. Hanggang sa umiyak na ako. Nung umiyak na ako ay tsaka niya ako binitawan. Iniwanan niya akong may pasa sa braso ko. Umiiyak at nanginginig sa sobrang takot. Nilak ko agad yung pinto. Pagkatapos umiyak ako ng umiyak, Mama Mia. Gusto kong humingi ng tulong. Gusto kong tawagan ang best friend kong, si Ara. Pero paano ko siya tatawagan? Paano ko siya lalapitan? Pinalayo ko na siya sa akin. Sinabi ko nang siya yung kontrabida sa relasyon naming dalawa ng boyfriend ko. Galit sa akin ang best friend ko. Hindi ko naman magawang humingi ng tulong sa mga magulang ko, Mama Mia. Kasi nga ayokong maging pangit ang paningin nila kay Leo.
Hindi pa po nila namimit si Leo ng personal. Kaya ayoko rin na bago pa man nila mamit yung boyfriend ko, may pangit na silang impression tungkol dito. Wala akong mapagsabihan. Iniyak ko na lang ng solo ang sakit na naramdaman ko. Sinolo ko na lang ang lahat. Pero kinabukasan, Mama Mia, maagang maaga, may kumatok sa pintuan ko. Nag-chat ako noon sa office. Sabi ko, hindi ako makakapasok dahil may sakit ako. Total, tapos naman na ang presentation namin at approved naman na ang reports ko. Hindi sana ako gigising ng maaga dahil hindi nga ako halos makatulog. Pero may kumatok sa labas. Nung tignan ko sa peephole ay nakita ko si Leo. Kalmado na ang mukha niya. May bit-bit pa siyang siguro iilang perasong bulaklak at may mumurahin pang chocolate sa kamay niya. Nagdadalawang isip pa ako noon na pagbuksan siya. Pero dahil sa takot ko na baka magalit na naman siya kapag tinagalan ko ang pagbubukas ng pinto, ay pinagbuksan ko rin ulit siya. Babe, sorry na. Di ko naman sinasadya yun eh. Sorry na, nadala lang talaga ako sa matinding inis. Tapos, iniisip ko na baka wala na akong halaga sa'yo. Nagalit lang talaga ako sa kakaisip na baka hindi mo na ako pinapahalagahan. Babe, sorry na please. Promise, hindi ko na uulitin yon. Pagkatapos noon ay ibinigay at iniabot niya sa akin ang dala niyang tsokolate at bulaklak. Niyakap niya ako ng pagkahigpit-higpit at hinalik-halikan. At ako naman, Mama Mia, naniwala. Ako naman, nadala sa halik, nadala sa yakap. Umiiyak ako at pilit niya akong inaalo. Nagsusori ng paulit-ulit. Pagkatapos ay may nangyari sa aming dalawa. Ganun naman talaga lagi eh. Kapag nasasaktan niya ako, kapag napapaiyak niya ako, isang sorry niya lang, isang yakap niya lang, isang halik niya lang. Nadadala na naman ulit ako. Parang nabubura na naman yung mga kasalanang ginawa niya sa akin. Na para bang hindi ako nasaktan ng husto. Mama Mia, sa totoo lang, paulit-ulit na gano'n ang nangyari. Sa tuwing nagagalit siya, pag nasasaktan na niya ako ng pisikal. Pero kapag nasasaktan naman niya ako ay bongga naman siyang bumawi. Minsan, dinadala pa niya ako sa isang private resort. Minsan, ginagala pa niya ako sa malayo. Pinagluluto, niyayakap. Kaya sabi ko sa sarili ko, Mama Mia, napakaswerte ko na talaga kay Leo. Lalo pa't ang tingin ng iba sa kanya, lalo pa yung mga hindi nakakaalam, napakabait niyang boyfriend. Kasi nga, pinupost pa niya sa kaniyang mga social media accounts yung pinagluluto niya ako, yung binibili niya ako ng mga just because flowers. Kaya iniisip ko talaga, ako nga talaga yung mali. Baka nasabi ko yung mga salitang hindi niya nagugustuhan. O baka meron talaga akong mga bagay na ginagawa na hindi niya gusto. Di ba dapat kapag babae ka nagsasubmit ka sa lalaki? Baka masyado akong matapang. Baka masyado akong makasarili kaya hindi niya nararamdaman ang pagmamahal ko. Baka ako talaga yung dahilan kung bakit siya nagagalit. Kaya naman, sa bawat pag-aaway namin, nagkakaayos din kami. At dun ko natutunan ang pinakamaling paniniwala. Na kapag mahal mo ang tao, dapat handa kang tiisin lahat. Kasi ang tunay na batayan ng pagmamahal pagsasakripisyo. At kapag babae ka, dapat lagi ka lang sumusunod sa boyfriend mo, sa lalaki. Kasi sila yung gagabay sa relasyon. Sila yung magdadala sa relasyon. Ganon ang paniniwala ko, Mama Mia. Kaya nasanay na rin ako sa sakit.
Nasanay na rin ako hanggang sa hindi na ako umiiyak lagi kahit paulit-ulit na niyang ginagawa sa akin yon. Akala ko, Mama Mia, kaya ko nang tiisin lahat ng pwedeng gawin sa akin ng boyfriend kong si Leo. Pero hindi pala. Isang gabi ay may tumawag sa aking isang unknown number. Tinitigan ko pa ng ilang segundo yun dahil hindi naman talaga ako mahilig na sumagot sa mga unknown number. Kaya lang naalala ko yung hindi ko sinagot ang pagtawag ni Leo gamit ang phone ng kabarkada niya ay galit na galit siya. Baka ibang kabarkada na naman to, sabi ko. Kaya naman sinagot ko yung tawag. Pero babae ang nasa kabilang linya, Mama Mia. Hello? Ikaw ba si Marina? Mataray niyang tanong. Ako naman ay nagulat. Unang-una, hindi ko po kilala ang boses niya. Pangalawa, bakit niya ako tinatarayan? Oo, ako nga. Bakit? Well, ako nga pala yung girlfriend ni Leo. Mama Mia, para akong sinabuyan ng mainit na tubig. Hindi ako handa. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa tenga ko ang sinabi niya. Girlfriend? Girlfriend ni Leo? Hindi ako nakapagsalita ng ilang sandali. Hanggang sa makabawi ako sa sobrang pagkagulat na naramdaman ko. At ang tanging nasabi ko lang, Girlfriend? Sorry miss pero ako ang girlfriend niya. At dun ko nalaman, Mama Mia. Dun ko nalaman ang isang napakasakit na katotohanan. Hindi lang pala ako ang nasa cycle niya. Well, I'm sorry to break it to you, Miss Marina. Ako, girlfriend din ako ni Leo. At alam kong nararanasan mo rin ang mga nararanasan ko. Anong nararanasan? Tanong ko pa. Hindi ba nananakit siya? Hindi ba ginagaslight ka niya? Hindi ba pakiramdam mo ikaw yung mali kapag nag-aaway kayong dalawa? Miss, hindi lang ikaw ang pinapaikot niya. Tayong dalawa. Mama Mia, ilang minuto na matapos ang tawag na yon, paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko kung nararapat ko bang paniwalaan ang mga sinasabi ng babaeng yon. Paano kung sinisiraan niya lang si Leo? Paano kung isa lang siya sa mga babaeng may gusto sa kanya? Kasi laging sinasabi sa akin ni Leo, may mga babae daw sa opisina nila na nagkakagusto sa kanya. At baka dumating daw sa punto na sirain yung relasyon namin. Ayokong maniwala. Pero nung binabalikan ko ang mga sinabi sa akin ng babae, yung mga experiences niya na halos magkatulad sa experiences ko sa piling ni Leo, ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Kinagabihan, kinaumagahan ay dumating si Leo. Weekend kasi noon at wala kaming pasok. May usapan kami na aalis. Pero bago pa man niya makuha ang mga gamit ko at ilagay sa kotse, ay kinumpronta ko na siya. Leo, sino si Candice? Mama Mia, tinignan ko ng maigi ang kaniyang reaksyon. Wala namang pagkagulat. Wala namang tila nahuli siya. Walang ganun. Parang normal lang ang lahat. At syempre, dininay niya yung tanong ko. Candice? Sino yun? Hindi ko kilala yun eh. Hindi mo kilala? Pero bakit ang sabi niya, girlfriend mo rin daw siya katulad ko? At ano ha? Pinaniniwalaan mo na naman ang ibang tao kesa sa akin? Leo, sinasabi niya sa akin lahat ng ginagawa mo. Lahat ng ginagawa ninyong dalawa.
Ano ka ba? Bakit lagi kang ganyan? Mas pinapaniwalaan mo pa yung iba kaysa sa akin. Paano mo nasasabing mahal mo ko kung ganyan ka lagi? Konting kibot mula sa iba ay naniniwala ka kaagad. Mama Mia, nagalit siya. Galit na galit siya. At alam mo kung ano yung pinakamasakit? Nung nagalit siya, ay siya yung naghamon ng hiwalayan. Kung ganito lang pala lagi, maghiwalay na lang kaya tayo. Hindi na rin ka naman masaya sa relasyon natin, di ba? Lagi mo naman akong hinahanapan ng mali. Wala akong ginagawang masama, Marina. Ikaw lang ang girlfriend ko, pero kung ayaw mong maniwala, di sige, maghiwalay tayo. Napaka-confident niya habang sinasabi niya yon. Kaya natakot ako, Mama Mia. Dahil sa sobrang takot ko ay nagmakaawa ako sa kanya na huwag niya akong hiwalayan. Na manatili siya sa akin. Babe, sorry na. Sorry na. Ayoko lang naman talaga na may kahati ako sa iyo eh. Paulit-ulit kong sabi. Ako pa rin yung natakot na mawala siya. Kahit parang ako na yata yung niloloko. Hindi ko naiintindihan noon, Mama Mia, na sobra-sobra ang ginagawang pagmamanipula ni Leo sa akin. Habang tumatagal ay hindi ko na talaga kilala ang sarili ko. Hindi na ako yung babaeng dating ayos lang na mag-isa. Yung babaeng dating masaya na sa sarili niya. Hindi na ako yung dating babae na confident pagdating sa trabaho. Lahat kasi ng lakas ko, Mama Mia, ay ginamit ko para lang mapanatili yung relasyon namin. Para lang mapanatili itong buo kahit na ang kapalit noon ay ako naman ang unti-unting sinisira. Nasa salamin ako isang gabi. Hawak-hawak ko ang mukha kong may pasa na naman. Sa kabilang kamay ko ay hawak ko naman ang puso kong parang wala nang natitirang tibok. Habang pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin, Mama Mia, ay umaalingaw-ngaw ang boses ng best friend kong si Ara. Kilala mo pa ba ang sarili mo? Kilala mo pa ba ang sarili mo, Marina? Hindi na ikaw yan eh. At dahil doon ay isang tanong ang nabuo sa utak ko. Marina, eto ba talaga ang gusto mo? Eto ba talaga ang pagmamahal na deserve mo? Sigurado ka na ba talaga dito? Hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa mamatay ka, eto na yon? Mama Mia, kahit may mga tanong na akong ganun, ewan ko ba? Hindi pa rin ako makaalis-alis. Hindi ko pa rin kinakayang makawala sa kanya. Hanggang sa dumating yung araw. Dumating yung araw na siya na mismo ang umalis sa buhay ko. Wala man lang paalam. Wala man lang explanation. Bigla na lang siyang nawala sa buhay ko na tila isang bula. Blinak niya ako sa lahat ng mga social media accounts niya. Hindi na rin siya sumasagot sa mga tawag ko. Wala nang kahit na anong bakas ng presensya niya sa buhay ko. At nun ako bumagsak, Mama Mia, para akong iniwan sa gitna ng dagat na walang kahit na anong salbabida o floaters man lamang. Ilang linggo po akong halos hindi kumakain, hindi natutulog at hindi lumalabas ng kwarto. Napabayaan ko po ang trabaho ko. Hanggang sa isang araw, may kumatok sa pintuan ko. Dali-dali akong tumayo sa pag-asang si Leo yon. Pero nung buksan ko yun, ang nakita ko ay si Ara. Nung nakita niya ako ay agad niya akong niyakap. Binitawan niya ang mga groceries na bitbit niya. Wala siyang sali-salita.
Niyakap niya lang ako ng matagal habang umiiyak ako sa balikat niya. Pagkatapos noon ay nagluto siya. Wala siyang tanong-tanong. Wala siyang sinabi na kahit na ano. Pagkatapos kong makakain at makatulog, nung magising ako ay wala si Ara. Akala ko ay iniwanan niya ako pero ilang sandali pa ay nagbalik siya. Bit-bit ang iilan niyang mga gamit. In-invite na niya ang sarili niyang tumira muna sa akin. Hanggang sa natutunan ko na ulit kung paano huminga. Natutunan ko na ulit kung paano kumain nang hindi umiiyak at hindi tumitigil sa gitna. Sa tulong ni Ara, Mama Mia, unti-unti kong naaalala kung sino ako bago dumating si Leo sa buhay ko. At unti-unti kong nare-realize na minsan, ang pagkawala ng isang tao ay hindi sumpa, kundi isang biyaya. Noong bumalik na ako sa pagtatrabaho ay nagmungkahi sa akin si Ara na lumapit kami sa isang psychologist. Sabi niya, matutulungan daw ako ng psychologist na ito para makabangon. Hindi raw kasi basta-bastang toxic na relationship ang pinagdaanan ko. Manipulative ang relasyon na pinagdaanan ko kaya hindi raw madaling bumangon mula dito. At dahil wala na akong lakas para tumanggi, ay pumayag ako sa suggestion ni Ara. At dahil doon ay unti-unti akong nakakabangon. Kung bakit ko po kinukwento ang lahat ng ito? Kasi, Mama Mia, baka may kaibigan ka, o may kaibigan yung mga tagapakinig mo, o baka ikaw mismo na nakikinig ngayon ay nasa parehong sitwasyon na katulad ng pinagdaanan ko. Baka akala mo, normal lang yung pagmamahalan na puno ng away, puno ng selos, puno ng iyak, puno ng takot at sakit. Hindi po. Hindi iyon pagmamahal. Hindi iyon ang normal sa isang relasyon. Kasi kung may natutunan akong isang bagay, eto lang yon, Mama Mia. Ang tunay na pagmamahal ay tumutulong para mas lalo kang lumago at hindi para sirain ka. Hindi ka nito paiiyakin gabi-gabi. Hindi ka nito iiwanang duguan, sugatan at pinagdududahan maging ang sarili mo. At kung sakali mang dumating ka sa punto na nararamdaman mong nawawala ka na sa sarili mo dahil lang sa isang relasyon, alalahanin mo, lagi kang may karapatan at may choice na umalis. May karapatan ka at may choice kang mahalin muna ang sarili mo. At sana mas maaga mong makita yung pulang bandila. Sana mas maaga mo ring makita ang iyong halaga. At sana huwag dumating sa punto na maging huli na ang lahat. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong aking kwento. Hanggang dito na lamang po ako. Lubos na gumagalang, Marina. Alam ko, marami sa atin ang dumadaan o pinagdaanan ang ganitong uri ng relasyon, ganitong uri ng pagmamanipula. Meron kasing mga tao na napakagaling magmanipulate ng iba. Meron kasing tao na akala mo napakabait pero hindi pala. Lagi nating tatandaan na ang mga masasamang loob o ang mga masasamang tao, nakapackage po yan ng maganda. Kasi 'di ba, kapag pangit yung package, tayong mga tao, lagi tayong nagja-judge based on appearance. So kapag pangit yung balot, pangit yung wrapper, pangit yung packaging, kadalasan hindi na natin binubuksan. Ang inuuna natin yung mga magagandang packaging, tama mali. Kaya ganoon tayo, lalo na sa pakikipagrelasyon.
Kapag sa tingin natin, ito, hindi masyadong gwapo, walang dating, walang pera, walang magandang kotse, hindi na natin binibigyan ng pagkakataon para makilala. Kasi ang tingin natin, pangit na nga sa panlabas, pangit na nga yung balot, wala na ngang pera, lalo pa sa panloob. Ganon, diba? So, dun tayo sa magandang packaging. Pero always remember, yung mga evil, yung mga demonyo, hindi yan dumadating sa buhay mo na may sungay, may buntot, may pangit. Kasi kapag dumating siya sa buhay mo ng ganon, syempre, hindi ka lalapit. Yung demonyo, dadating sa buhay mo na napakagwapo, malaanghel yung ngiti, maliwanag yung itsura. Ganon ang dating ng isang demonyo. Kaya tayo namamanipula. Kaya tayo sumasama. 'Di ba? Kasi akala natin mabuti. Kasi maganda yung packaging. Super neat and clean. Ano bang pinupunto ko sa mga sinasabi ko? Ang punto ko, hindi porket guwapo, hindi porket maganda yung packaging, at hindi porket maganda yung pinapakita sa iyo sa una, maganda na talaga ang loob at maganda na talaga panghabang buhay. Lagi po nating iisipin na kung paano tayo itrato ng isang tao, yun po talaga ang tunay nilang nararamdaman sa atin. Kung tinatrato kang parang basura, kung tinatrato kang parang wala lang, huwag kang maniwala sa mga salita. Sinasabi sa'yong ikaw lang, mahal na mahal ka, pero tinatrato kang basura. Dun ka sa kung paano ka tratuhin. Yun ang tignan mo. Kung tinatrato ka niyang parang baliwala ka lang, ay wala kang halaga sa buhay niya. At bakit ka sasama sa isang taong wala ka namang halaga sa kanya o walang pagpapahalaga sa'yo? Masyado kang importante. Masyado kang mahal ng Diyos, kaya ka nga binuhay 'di ba? Kaya nga, sa dami-dami ng sperm ng papa mo, ikaw yung nanalo. Kasi ikaw yung pinagbigyan ng Diyos, ikaw yung minahal ng Diyos. Ikaw yung pinapahalagahan niya, bakit hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo? Bakit sumasama ka sa isang taong binababoy ka at tinatrato kang basura? Sana sa nakikinig ngayon, kahit man lang isa, meron tayong mabigyan ng lakas ng loob para umalis sa isang toxic na relasyon. Maraming salamat, Marina, sa pag-share mo ng napakagandang kwento naman talaga ng buhay mo. Hindi maganda dahil inspiring Maganda dahil may natutunan kami. Maraming salamat. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon, mapababae man o lalaki, dahil ang toxic ngayon, hindi na lang lalaki, hindi na lang babae, kundi lahat ng gender na may toxic. 'Di ba? So sana, mapagnilay-nilayan mo ang relasyon na meron ka. Hindi lang sa romantic relationship kasi may mga friendship din na mga manggagamit, may mga pamilya din na mga manggagamit. Sana magising tayo sa katotohanan at pahalagahan natin ang ating mga sarili. Maraming salamat at naway ang kwentong ito ay maging dahilan para ikaw ay mag-click dyan ng subscribe button natin. At kapag na-click mo na yung subscribe button, i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang na-update kapag meron tayong bagong upload. Which is, by the way, as of now, everyday pa rin. Sana sa mga susunod everyday tayong may upload, And speaking of subscribe, please paki-support din ang iba pa nating channel. Ng isa pa nating channel, iisa lang pala sa ngayon. Meron po tayong channel na tinatawag nating Encounters with Mama Mia. So hanapin niyo po yan. Kung hindi niyo po mahanap, may link po tayo sa description box below. So i-click niyo lang yan o i-copy niyo lang yan tapos ilagay niyo sa inyong browser para mahanap nyo yung atin pong channel. At sana panoorin nyo rin ang mga videos na nandoon at isubscribe nyo rin ito at suportahan. Maraming salamat sa inyong lahat. Bago tayo umalis, syempre, atin pong babatiin ang mga nagpapabati dahil dito lang tayo nakakabawi sa pagmamahal na binibigay ninyo sa atin. Hello ako sa ating mga suki na talagang sa sobrang suki, nagpa-member pa. Hi ako kay Colleen Bueno, Janice Linyan, Nits Pabualan, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Ricky. Maraming
Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, 'di ba? And syempre, hello din ako sa ating mga kahit hindi nagpa-member, lagi namang nag-aabang sa atin, hindi nagsiskip ng ads, at lagi tayong minamahal, 'di ba? Umaabot sa greetings talaga na punto ng ating kwento. Hello ako kay Deans Lumigid, kay, ano ba yon? Jojo Bumertan, tama po ba? Hello sa'yo! Sabi na pa-shout out ako. Hi! Hi kay Ann Luis Monton. Maraming salamat na 2 years na raw nating tagapakinig. Oo, kasi nagsimula tayo March of 2023. Hi din ako kay Ramona Gonzalez. Hello rin ako kay Annaliza Lozano. Maraming salamat Jennifer Lingaza, Jean8864, Angelita Villapuerte, Jaime Rodriguez, Evelyn Gausin, Marvy Montesilio, Alcura Ukit, Elena Lin, Christina Sison, Charlene Baclohan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi nabati, nako, sa susunod nating kwento, baka kayo na ang ating masya-shout out. Kung meron po kayong sariling kwento na nais nyo pong i-share, nako, kahit medyo matagalan tayo sa pagbabasa dahil medyo marami-rami na po ang nag-share sa atin, mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. I love you all at mag-ingat kayo. Bye-bye!